statement ni Mr. Daniel Padilla towards the other fans na kinumpare ang Katniel at ang iba pang mga fandom. Abay viral ngayon sa social media. Joros Gamboa bibigyan ng bonus dahil dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, nais ko po muna magpasalamat again and again sa inyo pong laging panonood sa ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about this one dahil pinag-uusapan po sa social media na itong si Mr. Joros Gamboa di umano ay deserve na makatanggap ng bonus. According po sa ilang netizens na si Joros Gamboa di umano ang kanilang itinuturing na lucky charm. Umabot na nga ng 1.06 billion ang kinikita ng pelikulang Hello Love Again at syempre nabawi na ni Catherine Bernardo at Alden Richards ang pagiging box office king and queen. Sila na muli ang may hawak ng highest grossing film in local cinema at kasabay ng tagumpay ng Hello Love Again at pagiging top male and female stars ngayon ng Katden, hindi nakakalimutan ng mga netizen lalo na ng mga nakapanood na ng pelikula ang ilan sa mga comments ang laki ng ambag ni Joros sa movie. Malaki ang contribution ng ni Joros sa success ng Hello Love Again. Deserve ni Joros ang bonus. May naglabas din sa halos lahat ng mga highest grossing film ng Star Cinema kahit ang Rewind ang naungusan na ng Hello Love Again kasama rin si Joros. Pambansang lucky charm na talaga ang title ni Joros. Grateful naman si Joros sa mga positibong sinasabi sa kanya at sabi nga niya lahat naman daw ay dahil sa blessing at grace ni Lord sa kanya. Ang maganda lang kay Joros, he did not take all the credits but he gave it back to the Lord, diba? Mga parang lahat yon pinapasalamatan niya sa ating Panginoong Diyos. And for this, eto na no, dahil pinag-uusapan at binalikan po ng ilang mga netizen ang naging statement ni Mr. Daniel Padilla matapos niya pong sabihin sa kanya pong renewal of contract sa ABS-CBN na sinabi niya doon na wala daw makakatalo no sa fans club ng Katniel. Sabi diyan, lumulutang ulit ngayon ang old video ni Daniel Padilla at sinabi niyang derechahan noon na walang makatatalo sa fans club daw di umano ng Katniel. Ito ay sa gitna ng naglabasang report ng Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards ang may hawak na ngayon ng highest grossing Filipino film at all time. Ayon sa pinakahuling ulat nga, umabot na raw po ng ang gross sa HLA worldwide box office as of November 23. Dahil dito, may mga nag-post ng video ni Daniel na sinasabi niyang, for me, wala pa ring fans club na makatatalo sa Katniel. Sorry, but it's true. Sinabi ito ni Daniel habang nagpapasalamat siya sa Katniel fans during his contract signing with ABS-CBN last February 2024. Kaya naman galit na ang mga netizen and fan ni Catherine, ipamukha kay Daniel ang gross ng Hello Love Again na tinalo na naman ng The House of Us ng Katniel in 2018. Sorry po, natalo na po ang fans club na sinasabi mo, komento ng isang netizen. Clinging to the glory days, sabi naman ng isa pa. So ganito nga po binanata ng ilang mga netizen. And of course, nagkaroon din po ng poll. Ito pong Abante News, no, na isang platform sa Facebook. Nagkaroon po sila ng parang poll kung sino daw po yung pinakabagay kay Catherine Bernardo na makasama muli sa isang project. Of course, syempre, ang pinakapinili po ng netizen ay walang iba kundi si Alden Richards. So dito pa lang, nangangahulugan pa lang talaga na talagang marami na rin talaga nag-ship. At ang pangit lang kasi sa sinabi ni Daniel, nagyabang kasi siya during that time. Dapat wala na siyang sinabing ganun, nagpaka-humble na lang siya eh. Ang sinabi niya kasi doon parang they are taking or parang kinukuha niya yung sympathy ng mga Katniel fans dun po sa kanyang contract signing. Pero tingnan naman natin nasa na siya ngayon, 'di ba? Hindi naman sa dinadown natin siya, pero yung lahat kasi ng mga sinasabi niya, parang hindi niya iningatan. Pati po yung mga sinasabi niya patungkol sa pakikipagrelasyon ay binabalik na rin sa kanya ngayon ng mga netizen. So, dapat talaga we should always be careful sa lahat po ng sasabihin natin sa social media, lalo na si Daniel, isa siya sa mga public figure. Lahat po yun binalik sa kanya ng mga netizen. And ang maganda pa rito is that
talagang almost 100% of Filipinos, not only here in the Philippines but also abroad, pinipili talaga at mas na-excite na makatambal muli ni Catherine Bernardo si Alden Richards. Kaya naman para sa puso ng Pinoy, laglag na po talaga itong si Daniel sa puso ni Catherine dahil si Alden Richards na ang pinipili ng maraming mga Pilipino, no, na talagang naramdaman kasi natin at talagang nakita natin how Catherine really move on and how Catherine really healed kasama po si Mr. Alden Richards. Yun po yung nilolook up ng lahat ng mga Pinoy kasi parang tayo kasi ganun tayo, may puso tayo na mahilig tayo makasimpatya. Doon po sa sitwasyon na yun nakita natin na talong-talo talaga si Catherine. So, ang puso ng masa ay napunta talaga kay Catherine at kay Alden Richards. Kaya naman, we are so happy na burado na talaga ang lahat ng memory ni Daniel sa mundo po ng ilang mga fans si Kat at ni Mr. Daniel Padilla noon. Maaring nagkaroon po ng hati parang may mga nakisimpatya kay Daniel, meron din naman po na natili na talagang nagmamahal kay Catherine Bernardo na nakikita natin yung resulta sa kanila pong latest movie. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo, no, patungkol po dun sa ating latest updates. Yung inyo pong mga sinabi patungkol sa inyo pong sa loobin sa pagkakaroon ng private but not secret relationship at Kat din. Basahin po natin isa-isa. Start off with Miss Armando Cardona. Sabi niya, ay nako, atat na sila dahil inaalam nila ang katotohanan. Hindi sila mahintay kung anong katotohanan sa love life ni Kat at Alden. Maghintay kayo dahil malapit nang sasabihin nilang forever nilang totoo yan. Magkasinta na sila. Sinagot na ni Alden noong May 25, kaya sinagot na si Alden, kaya abangan nyo na lang ang masagsabi na silang katotohanan na nagmamahala na silang dalawa. Doon na lang sa sinabi ni Alden ng interview kay Boy na tinanong siya kung tungkol kay Kat, sabi niya siya na ang ideal woman niya, kaya ibig sabihin nakita na niya. Actually may napanood po akong interview na inedit din siya, and then sinabi ni Mr. Alden Richards yung kanyang paano siya manligaw, and sabi pa dito ideal woman yan, kaya ibig sabihin nakita na niya ang babaeng mamahalin niya, kaya yun lagi siyang magkasama at magka-holding hands kahit saan sila magpunta. Alagang-alaga ni Alden si Kat, kaya lagi masaya si Kat kay Alden dahil sinagot na siya. Mabait si Alden, humble pa at maasikaso, lagi inaalalayan niya si Catherine. Hindi kagaya ni Daniel na mayabang, babaero pa. Ang babae minamahal, hindi sila pinagsasamantalahan, kaya gaya ni Daniel na hangal at bitoks. And sabi ni Miss Mayet Pineda, for me, sila na talaga, wala ng Katniel and Aldab. Let's face it, noon pa talagang gusto na ni Alden si Catherine. Hindi lang makapangligaw because Catherine have relationship to the cheater and Alden respect that. Pero kapag tadhana ang pinag-usapan at pinagkalooban ng Panginoon, Kat din pa rin ang magkakatuluyan. My prediction is next year mag-a-announce sila regarding sa relationship nila, about their love at sa susunod pang mangyayari between them. Alam nyo, hindi naman natin kailangang i-bash itong couple na to because they deserve to be happy. Sadyang hindi lang nila tanggap na pwedeng magkatuluyan sa totoong buhay ang isang Alden at Catherine dahil yan ang tadhana na galing sa Panginoon. Actually po, kung tutuusin, titignan natin parang dun po sa long relationship ni Mr. Alden Richard, ni Mr. Daniel, tsaka si Catherine, parang kasi imposible diba? Pero pag ang Diyos na talaga yung kumilos, wala tayong magagawa. Diba? So tadhana na yung gumawa. Sabi ni Miss Mageline, marami kasing better, kaya private but not secret. Baka bitter po. Yung mga bitter dyan, maging masaya na lang tayo para sa Kat din kasi wala na tayong magagawa. Kat din is perfect. Perfect couple, diba? At yung mga nagsasabi na parang hanggang ngayon umaasa pa rin, parang aasa na lang ba tayo forever? Sabi po ni Miss Annabelle Garden, hello Miss Tareds, private but not secret for me, it's okay for Kat din. Kasi kung aamin sila na sila na nga, malamang hindi sila tatanta ng mga bashers at mga intriga. Pag-iwalayin talaga yan sila. Yung mga mag-asawa ng mga sikat sa showbiz, pinag-iwalay nila sa social media like Dongyan, keso di daw anak ni Ding Dong yung panganay na anak nila, super sikat ng Kat din. Kaya malamang may mga intrigang nakakainis at nakakasira para sa Kat din. Kung aamin sila in public, so mainam na ang Kat ganyan na set up for me
Actually, sang-ayon ako sa sinasabi ni Ma'am si Annabel Garde. Just like what I said doon po sa mga previous updates ko sa inyo. Isa sa mga kadahilanan kung bakit may mga artista po na hindi talaga sila umaamin. Kahit na alam natin at obvious na talagang sila na, because nasa mundo sila ng showbiz, at kapag umamin sila sa publiko, may possibility na siraan sila, gawan sila ng issue. Mag-asawa na nga, ginagawan pa ng issue, diba? Just like Dongyan, sabi niya. And para maproteksyonan yung relasyon nila, nakikita natin ang mga galawan nila, pero di makakabato ng kasisira nila mga bashers, dahil di naman sila umaamin eh. Kumbaga, bahala kayo kung anong isipin nyo, diba? And sabi niya pa, wala na, ayan, Nanay Christy, wala na, ayos na ang laban. Pag totoo na, di na ako magtatanong pa kung sila na, kasi sa araw-araw mo silang nakikita, alam na natin ang galawan, at sila rin araw-araw na magtitiping. Alam na des, magkakadevelopan palalo yan like Dongyan. Thanks for updates, Miss Darreds, and allowing my comments posted. Ayan, thank you Ma'am si Annabel Garde. Agree po ako sa lahat ng sinabi po ninyo. Tama po yung inyong mga assessment. And sabi ni Miss Petty Gray, there's something confidential, private that they don't like to tell yet, just for their protection and peace of mind. Cut din. Ito pa, isa sa magandang komento. Tama po yun. For their protection. Sabi ni Mr. Renato, I super agree ako for you, Miss Darreds. I really enjoy your updates, especially today. I'll give you more updates once andito na sila sa Canada. Although alam ko sa schedule nila, Toronto lang sila magkakaroon ng meet and greet, kasi sa kakapusan ng oras nila. After Canada, Dubai stopover, then Europe, then Southeast Asian tour. Meron pa silang dalawang Asian country nagre-request for meet and greet, Japan and Korea. Baka pagbigyan din ng Star Cinema and GMA Sparkle. Para inikot na nila yung buong mundo, no? Pero silang dalawa magkasama, sinong mag-iisip na magangyari yan sa cut din? Diba? Sabi ni Miss Teresa Jacinto, napanood ko ng HLA here in Manchester, UK. Ang ganda, nakakaiyak na nakakakilig. Kahit maulan dito, go kami. Yung iba nag-travel parang 2 to 3 hours sa stairs na nakaupo. O diba? Sabi ni Ma'am Sherminia, Ma'am Darreds, kung ako lang, wala kayong problema sa akin, kasi wala naman akong pake. Alam kong anong gusto nila sa buhay nila, kasi di naman pwede makialam tayo dyan. Importante sa akin, suporta lang ako sa kanila. Yan lang ang akin. I love Kat din. O, diba? So, talagang parang sinasabi ni Ma'am Sherminia Mangilan, hindi niya panghihimasukan yung personal na buhay nila, pero mas glad niya kung talagang cut din na forever. Sabi ni Miss Grace Tiana, Miss Darreds, only the awardees and filmmakers were allowed to attend the awards night. So Alden wanted Mami Min to be with Kat. Alden went to Rodeo Drive to go shopping and bought new handbag for Kat, which she was using today. It is unfortunate that there are many people who live in misery and they just can't be happy for them. Alam mo, yun sinasabi ko sa inyo, diba, na parang kahit nasabihin na natin si Miss Kat yung ina-awardan, pero dun sa likod ng camera, pumapalakpak ang isang Alden Richards. Sabi ni Ma'am si Nancy Gatchalian, what you see is what you get. Maging happy na lang tayo sa kanila. Karapatan din naman nila yung magkaroon ng privacy, yung mga personal life nila, Kat din. Yan, tama naman, diba? Rights po ng Kat din na magkaroon ng tahimik na relationship, at rights din po nila kung hindi nila isisiwalat yan sa publiko. Sabi ko nga sa inyo, ang tangi lang nating karapatan, isuportahan po sila at mahalin natin sila sa lahat ng mga plano nila sa buhay nila, diba? Sabi ni Miss Emelita Codera, Hi Ma'am Darreds, congratulations to Kat din at sa ating lahat, dahil kasama tayo sa tagumpay nila through private, dahil mata lang alam na natin, kahit secret pa yan, basta masaya ako sa kanila. Thank you Ma'am Darreds and God bless you. Thank you Ma'am si Emelita Codera sa inyo pong komento. Tama po kayo, no? Talagang tayo pong lahat ay part ng tagumpay ng Kat din. Sabi ni Miss CCO Somok. Oh, Miss Darreds, natawa ako dyan sa balimbing na mga yan. Si Derek Chaps at lalo na si Jobert, kasi bias siya kay Daniel. Dati, kinukutsapan niya si Catherine, kesyo daw parang nagwawala na. Ayaw niya maniwala na blockbuster queen si Kat. Pero ngayon, tameme siya. Yaan mo sila, basta Kat din is and will be forever the best. Salamat Miss Darreds sa ayuda mong lagi. Totoo po yun. Talagang itong si Jobert talaga, pro Daniel yan. Kasi kumare niya kasi, kinukumare-kumare siya nitong si Carla. Kaya
pinagtatanggol niya palagi. Sabi ni Raquel, basta ako, eto lang masasabi ko. What you see is what you get. Private talaga but not secret. Totoo yun. At masarap ang taguan ng kiligan. Oh, 'di ba? And sabi po ni Miss Jules Sal, yan. Julie, okay lang kung private muna relationship. Hintayin na lang natin na magsabi sila about them. And sabi ni Miss Arlene, for me, may something sa kanila pero as of now, ayaw muna nila aminin in public. Gusto nila i-keep ito sa mga tao pag magkasama sila. Parang more than friends sila, feeling ko. Feeling ko lang, happy ako pag maging sila during HLG time pag gusto ko na silang dalawa. Ayan. So, talagang marami talagang cut din na mas napakalawak ng understanding. Yung parang we understand them, nakikita natin na, kasi 'di ba parang sapat na sa atin na makita si Miss Catherine, ginagawa niyang sandalan si Alden, 'di ba? Doon pa lang confirm na sabi ni Cleo, sobrado. Oo, anong ngayon mga bashers, 'di ba super duper blockbuster ang Hello Love Again, the best, binababa yun, pero pinataas sila ng God. Ano ngayon nanganga kayo, sabi yun hindi blockbuster, pinagpala talaga sila ni God. God bless you both always, Kat and Alden. Ayan. Bago pa kasi ilabas ang Hello Love Again, ang dami ng mga kontra, 'di ba? Sabi nila hindi na raw kikita kasi hindi na raw sasaportahan ng Katniel. So ano naman ngayon, sabi ni Mansonia, ito po ang intindi ko sa private but not secret. Their personal life is a private, meaning hindi sila obligadong magsalita o i-broadcast sa buong mundo, pero bahala ng mundo kung anong masasabi nila, pagkakaintindi nila sa kanilang relasyon. Dahil hindi naman ito endorsement to get payment. Ang public life nila, ang kanilang trabaho na para sa mga fans. Dahil yon ang kanilang pinagkakitaan, pero hindi ang personal life. Kaya let them be. This is really the exact words that we need to hear, no, patungkol dito sa private but not secret, no? Maaaring kasi meron silang nire-reserve sa kanilang sarili na hindi nila pwedeng i-share sa publiko. Kahit na ikasisiyan ng lahat to, kahit na alam natin na mas lalong mabuboost yung kanilang tambalan, pero mas maigi na rin siguro meron silang tinitira para sa sarili nila. Sabi ni Ma'am Shimalu, hindi pa daw sinasagot ni Catherine si Alden. Palagay ko hindi na kailangan dahil feel ko ay may mutual understanding na sila. Although so obvious ang kay Alden, si Catherine medyo nag-hold pa siya. Pero minsan, nakakalimot din. Syempre, dahil yung mga ibang Katniel fans ay hindi pa makamove on, kaya may bashing pang nagaganap si Catherine for them. And numero unong bashers ay yung si Summer. Laki kasi ang nawawala sa kanila since the breakup. Yan. So, salamat Ma'am Shimalu sa inyong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!